Mm. Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapaligid sa kanya na sabihan siya na huwag pa-stress. Send microphone. Yung kamay mo na Maharap si ma'am na nandikdik mo ko ah. Okay, ma'am, you mentioned about another political attack po ito ng Kamara po sa inyo at sa inyong opisina. Yes, nabanggit ko kanina sa statement ko na kapareho lang ito nung nangyari noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, ang drama ay confidential funds. Ngayong taon naman ito na namang sa Committee on Good Governance. Ma'am, you did not take an oath during your intro kanina. Yes, rightly so. Kasi nagpadala sila ng rules at pinag-aralan ko yung rules nila. Nakalagay doon sa rules nila na witnesses lang yung mag-o-oath. Paulit-ulit na sinabi kanina na resource person ako. So sabi ko, bakit naman ako mag-o-oath na resource person ang sinabi sa akin. Malaki po ang pinagkaiba ng witness sa resource person. Hindi pa elaborate lang po ng impeachment. Sabi niya ma'am prelude na to sa Oh, impeachment. yeah. Very obvious. Very obvious yung kanilang ginagawa na practice nila. Anong gagawin nila. Do you think such efforts will be Hindi ko masabi yan. Busog yung tulak ng ano, boss. Matatamaan si ma'am. Hindi ko masabi yan na kung prosper or hindi. Sabihin natin, then iwan na natin sa company. Pamitilin mo ba kayo sa mga binanggit sa privilege speech yung gagawin nilang basehan for the, sabi ninyo ay impeachment possible. Ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga napatuloy kanina? Antayin natin yung articles of impeachment. Kung tayo magbabasa kung ano yung sasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagte-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing po ito for impeachment? Paano niyo po nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, diba? Determination of malfeasance, nonfeasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. Vice, bakit And you pumarap say, kayo kahit and alam nyo that na for you? bakit pumarap kayo sa mga congressman kahit alam nyo na kayo mismo yung iimbestigahan dito sa pagdinig? Opo, nakatanggap ako ng invitation mula sa kanila para sa pagdinig ngayong umaga na ito. At marami sa mga opisyal ng Office of the Vice President nakatanggap din ng invitation. And lahat sila, ako yung pinadala nila na authorized representative nila. Kaya nandito. Bakit hindi kayo nagdalawang isip na hindi dumalo? Kasi yung second budget committee hearing, hindi po kayo. Para matapos na kaagad, para masabi ko na kung ano yung posisyon ko at ma-lodge na kaagad dyan na nag-attend ang Office of the Vice President. Ma'am, sakaling ipatawag ulit ka 700 million na budget for 2025 na pre-propose ng House. Oh, yes sir. Kung ano man yung budget na lalabas sa yun yung gagamitin ng Office of the Vice President. Dadalo po kayo sa September 23 plenary debates ng budget niyo po ng House? Hindi pa namin nagpag-usapan sa opisina kung ano yung gagawin para sa plenary debates. But we will let you know kung nandoon kami. Makapag-coordinate po ba kayo kay Kong Adio? The budget sponsor po. Sumulat siya sa aming opisina at sinagot ko siya. Sabi ko, nagsabit na kami lahat ng documents na kinakailangan nila at iniiwan na namin to the pleasure of Congressman Martin Romualdez ang budget. Ma'am, nung opening po nung plenary debate, sinabi po ni Martin Romualdez, ni Speaker po, na hindi daw ito tolerate ng House of Hypocrisy and Huwag daw magturo ng kamay yung may huwag kasalanan. daw magturo ng kamay. Nang daliri yung mga may misuse of funds. O yan yung ginagawa nila ngayon di ba? Nagtuturo sila ng daliri nila, ilang daliri yung nandyan sa loob ngayon na ginawa ko daw. Ma'am, kung hindi kayo patatakbo ng 2028, tatakbo kayo ng 2025? Hindi sir, ang layo ng 2030, 2034. 25.
Hindi ako tatakbo sa 2025 elections. Magpapahinga ako for midterm elections. Ma'am, ang nasabi pala ni Speaker is yung hindi na rin ito tolerate ang hypocrisy and evasion. Ano pong reaction nyo doon? Pero wala naman po siya pinangalanan. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. Ma'am, you requested the committee to terminate this hearing. Oo nga, oh. Ma'am, you requested... Thank you, ma'am. Thank you, ma'am, for accommodating us. Ma'am, you requested the committee to terminate na po itong hearing. Why? Oo, kasi yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung katagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President. At sinabi nilang ako na lang yung ipapatuloy nila. Ma'am, sa next hearing, yung notice of disallowance. Sagutin niyo na po ng yung notice of disallowance. May 6 months kami. When do you plan na submit po? I think January ata yung... I do not have the timelines right now. ma'am, sa next hearing itong good government, atin pa ba kayo or enough na yung kanina? Magdidepende yan kung anong gagawin nila sa loob ng... Ma'am, yung ibang congressman nagsasabi po na wala naman daw po silang usap-usapan about impeachment. Sa inyo lang daw po nanggagaling yun pong impeachment na allegations. Naku, sino taga-inquire dito? Why, ma'am? Wala Bakit po, wala ma'am? dito? Kasi last year, di ba lumabas na yung interview ni Congresswoman Franz Castro at sinabi niya na may impeachment at sinabi niya yung tatlo na grounds for impeachment. Last year pa yun, ma'am. I'm from Inquirer, pero kung din po ni Congresswoman Franz na hindi raw involved in leadership. Sabi mo, hindi raw involved in leadership. Hindi naman kailangan kasi talaga involved yung leadership. So bakit siya nagdi-deny? It's enough na pinag-uusapan ng mga members of the House of Representatives ang impeachment. Hindi naman kailangan involved ang leadership. Pero ano sinasabi ng mga kaibigan nyo? Moving pa rin ba yung usapan sa impeachment? Paano ba? Ano sinasabi sa inyo ng mga close friend nyo dito sa House? Ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao, ang sinasabi sa akin ng mga tiga Mindanao ay pinag-uusapan talaga ang impeachment. At kapag tinatanong sila kung anong mangyayari sa 2028, ang sinasabi nila si Speaker Martin Romualdez daw ang candidate for 2028. Ma'am, Si amid President Marcos, nagkausap na ba ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito? Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala na kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, hanggang ngayon. Pero ma'am, kailan po yung last na Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Pero ma'am, kailan po yung nag-last na pag-uusap niyo po ng Nung nag-tender ako ng resignation, yun yung last na nagkausap kami si President. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo and on behalf of you, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi nakakilala sa akin, pero mag-share ako konti ng ugali ko. Hindi ako humihingi ng tulong. Alam niya ng tatay ko, yung mayor siya, yung president siya. Hindi ako humihingi ng tulong. Ma'am, sa Kaya tingin nga kanina kung nakita ninyo, Kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress dahil dito sa ginagawa nila sa akin. Kaya ko ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Marcoleta. Ma'am, sa gitna po ng lahat ng dito, how are you po? How do you feel about what's happening right now? And you mentioning even about the impeachment, possible. Iniisip ko lang na kapartihan ng
kaparte yan ng journey ko as a government official. Yung mga lahat ng nangyayari ngayon. Ma'am, sa tingin niyo po may hand si PBBM sa nangyayari ngayon dito sa Congress? Actions against you and the Duterte family. Sa tingin niyo may hand si Pangulo? Ma'am, hindi ko sagutin yan kasi sarcastic yung sagot ko yan. Next. So, kumusta si Presidente Duterte? Kumusta yung mga advice niyo sa inyo sa nangyayari ngayon na Bibi? Okay naman ata siya. Hindi kami nagkakausap ni former President Rodrigo Duterte. Pero sinasabihan ko lagi yung mga nakapaligid sa kanya na sabihan siya na huwag stress sa nangyayari. Tulad ng sinabi ko din kay Ma'am GMA kanina. Ma'am, may regrets ba kayo na sumama kayo sa Unity? Kasama si President Marcos? Medyo mahaba kasi yan sa sit down. Medyo Sit down tayo, ma'am. Basta na ma'am. Oo, kaya Yes. May pasihan ba yung sinasabi ninyo na this is targeted para sa 2028, hindi kayo iboto ng mga tao? Because may pasihan ba yun? Paano na ba kayo sa 2028? o siya nagsabi yung Pero kayo ba? yung sino yun? Privilege speech. Yes, yung nag-privilege speech. Siya yung nagsabi Pero kayo ma'am, na wala naman. daw, huwag magkatiwalaan. Yan ba yung gusto or nag-aambisyon ng president? Siya yung gusto. Pero kayo ma'am, wala Pero naman. kayo ba, tatakbo ba kayo 2028? Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa noong 2017, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2019. Tama ba yun? 2022. Noong 2019, tinanong ninyo ako kung tatakbo ako sa 2022 at sinabi ko na mag-a-announce ako kung tatakbo ako or hindi January 2021. Sabi ko magsasagot ako January 2021. Siyempre naman pala yun. Ngayon, Ngayon na, kailan? Balikan ko ma'am. Sa ngayon, this very minute, magsasabi ako kung tatakbo ako sa fourth quarter ng 2026. 2026. VP, sorry to ask this question. Nagsisisi po ba kayo hindi nyo sinunod yung payo ng tatay nyo about sa pagtakbo? Hindi nyo That is a very good question. Needs a sit down. Bibigyan kita ng pakonting ngayon. Naririnig niyo si PRT, di ba ngayon? Sasabi siya, huwag ka tumakbo, President. Ngayon, sinasabi niya, yan din ang sinabi niya noong 2021. Huwag ka tumakbo, President. Kasi nanggaling na ako dyan. Sabi niya, hindi siya madaling nagtakbo. Maawa ako sa iyo. He never said na run for President. Pero ma'am, never again na po kayo to deal with the Marcos side. Yung sasabihin pa sila. Ayos. Pero ma'am, kumbaga with the Marcos side. Never. Why, ma'am? Sit down tayo. Yes, ma'am. Sige. Ma'am, sa baba po yun. Ma'am, last question na lang. Yung last question na lang. Kind of turned emotional when we asked you kamusta ka na. You not asking for help to anyone, even kay CGMA. Kung makikita niyo, di ba, kahit asawa ko, wala siya dito. Hindi ako tao na humihingi ng tulong. Sinabihan ko lang yung asawa ko kanina, sabi ko, maganda ka lang. Kasi sabi niya magluto ako, sabi ko, okay, sige, magluto ka lang for dinner. Thank you. Ma'am, kailan yung sit down? Share lang na lang. Exclusive.